Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito ang naging mensahe at kondisyon ni Jesus sa mga alagad niya na binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Lahat ito ay dahil nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay na parang tupang walang pastol. Magandang tignan ang mga binigyan ng kakayanan, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng kayamanan at maging karunungan ng Diyos. Ibinigay iyon hindi para sarilinin, kundi para ibahagi. Yun ang mensahe ni Jesus. Ang simple, hindi po ba? Hindi yon kakayanan para lang sa sarili. Hindi lang kapangyarihan para sa pinili. Ibinigay iyon para makatulong sa iba. Dahil ang biyaya na mula sa Diyos, hindi dapat itinatago. Ang biyayang mula sa Diyos, hindi dapat itinatago. Ito yung kaakibat na misyon ng isang taong pinagkalooban. Ang ibahagi sa iba ang natanggap. Kaya nga, mag-ingat. Mag-ingat po kayo sa inyong paghiling o paghingi. Mag-ingat. Kasi yung hinihingi mo, yung hinihiling mo, kung sakaling ibigay man ito ng Diyos, hindi ibig sabihin, biyaya yan para lang sa'yo. Meron niyang kaakibat na misyon. Binigay yan sa'yo
para ibahagi sa iba. Kaya yung mga nagdadasal na sana pumasa sa board exam, hindi lang yan kabuhayan, hindi lang yan para sa sarili, kundi para yan sa iba. Yung mga hindi pa nurse, hindi pa teacher, hindi pa engineer, o hindi pa lawyer, ganun din ang doktor. Pag nagre-review pa lang yan, at pag malapit ng exam, dasal yan ng dasal, humihiling yan, humihingi, pero hindi lang yan para sa'yo. Tandaan mo, yan ay dapat ibahagi sa iba. Ganun din, anumang kayamanan ang ating nakamtan o inaasam, hindi lang yan para guminhawa, kundi para makatulong sa iba. Kaya, mahirap maging mayaman. Kasi ang pagiging mayaman, mas mataas ang inaasahan sa iyo. Kasi ibinigay yan, pinagkaloob yan, hindi para itago. Hindi para lang sa iyong sarili. Ang hamon sa iyo, paano yan ibabahagi? O kaya, di ba, ano pa yung madalas na dasal natin? Kalusugan, di ba? Dasal-dasal tayo, no, Lord, sana, maging malusog ang aking pamilya. Hindi lang yan lakas para sa iyo, kundi ang hamon, paano mo yan gagamitin sa buhay. Mga kapatid, sa bawat biyaya na ibinibigay, may katumbas itong misyon na nagbibigay buhay. At ito yung totoong diwa ng Pasko na ating iniintay. Magpapasko na, hindi lang tayo puro hingi, hindi lang tayo puro pakabig. Ang hamon, kapag ikaw ay nakatanggap, paano mo ito ibabahagi? Paano ito makakatulong sa iba? Yan ang problema. Dahil marami sa atin, ganid. Ano yung ganid? Gusto lang puro pakabig. Walang gustong magbigay. Kaya tignan mo, kaya magulong Pilipinas. Bakit? Kasi gusto lahat kubrahin. Pero walang gustong magbahagi. Kapangyarihan na, ayaw pang ibahagi sa iba. Gusto sila lang. Kayamanan na, gusto puro pagkamkam. Walang gustong palabas, no? Yung itulong. Ayun ang problema. Pero ang maganda rito, nag-iintay lang ang Diyos. Yamang ikaw ang tumanggap, ikaw rin ay magbigay ng walang bayad. Yun ang magandang paalala sa atin. Sa tuwing tayo ay may tinatanggap, sa tuwing tayo ay mayroong tinatanggap na biyaya, ang paalala at hamon ni Jesus, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen? Amen.